6 ho ang sugatan sa mga pulis at hindi naman bababa sa 20 sa mga supporters ni Pastor Kibuloy. Yan ho sa nangyaring tensyon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Brigada Chris Quijada sa detalye. Brigada Chris, ibrigada mo! Brigada Live Report! Sugatan ang 6 na mga miyembro ng kapulisan sa nangyaring tensyon sa Kingdom of Jesus Christ compound kagabi. Samantalang hindi naman bababa sa 20 sugatan sa mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Una nang na-report na ginamitan na ng ilang beses ng mga pulis ng tear gas upang mapaalis ang mga supporters ni Kibuloy sa condemnation prayer rally sa labas ng naturang compound kagabi. Mahigpit namang pinabulaanan ni Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Regional Office 11, na hindi tear gas ang dahilan ng suffocation ng iilang miyembro, kundi ay usok mula sa sinunog na mga gulong. May naharang rin ang mga pulis sa sasakyan na may kargang gulong at dinala na ito sa Buhangin Police Station. Samantala, nilinaw naman ni Police Major De La Rey na walang ipinatupad na lockdown ang PNP sa mga entry at exit points dito sa lungsod ng Davao, ngunit mahigpit na inspeksyon ang ipinatupad. Kumalma naman kaninang madaling araw ang kampo ng mga pulis at mga supporters ni Kibuloy nang nagsasagwa sila ng praise and worship. Kinumpina ni Vice President Sara Duterte ang pagsisilbi ng warrant kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga akusado nito sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Tinawag ni Duterte ang operasyon ng Philippine National Police na abuse of power at paglabag sa constitutional rights. Bagamat hindi niya tinututulan ang anumang legal na pagpapatupad ng mga warrant of arrest, hindi anya katanggap-tanggap ang paggamit ng karahasan laban ho sa ilang sibilyan at miyembro ng KOJC. Sa ngayon mga kabrigada, isang miyembro ho ng KOJC ang namatay matapos atakihin sa puso, habang may 18 iba pa ang nagsabing sila ay nasugatan. Nanawagan si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga political backers at influential supporters ni Apollo Kibuloy na igalang ang batas. Ito'y sa pamamagitan ng paghimok kay Kibuloy na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ipinaalala ni General Marbil sa mga political backers at benefactors ni Kibuloy na ang pagkakanlong ng isang pugante ay seryosong paglabag sa batas. Pinaalalahanan din ni Marbil ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na ang kanilang mga kilos ay dapat nakaayon sa mga turo ng Biblia na nagtuturo sa atin na igalang at sumunod sa mga otoridad. Nauna nang tiniyak ng PNP Chief ang kaligtasan ni Kibuloy sakaling magdesisyon itong sumuko. Naniniwala rin ang opisyal na nasa loob lamang ng KOJC compound ito kasama ang 4 pang kapwa-akusado base na rin sa mga natatanggap nilang impormasyon. Nauna nang nanawagan ng PNP kay Kibuloy na huwag nang idamay ang kanyang mga miyembro at taga-suporta sa implementasyon ng alias warrant of arrest laban sa kanya. Hindi nila ito tungkol sa isang sekta o isang simbahan. Hindi rin ito pagsikil sa kanilang religious freedom, kaya hayaan ng PNP na matiwasay na magsagawa ng search operations sa loob ng KOJC compound. Because we are very confident with the results of the ground penetrating radar, at ang hinahanap naman namin isang pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. Iginiit naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ipinatupad lamang nila ang kautusan mula sa korte. May impormasyon din naman ang PNP na nagsasabing nasa loob lang ng KOJC compound nagtatago si Kibuloy. Sa katunayan anya ay nakahanda mga KOJC members sa kanilang paglusob at naglagay pa ng mga barricades sa labas ng kanilang compound. As long as meron po kaming, we are so sure na doon po yung taong na hinahanap natin, sabi po natin, we have a locator na ginagamit po natin, hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. We are so sure na doon po yung tao na hinahanap natin. Not only fugitive Apollo Kibuloy, but for others. Nandun po doon sa loob. Kita po natin, baka mas marami po tayo makakitang kaso doon. Yun po yung nagiging rason namin to really to stay longer. Identify na nila, alam na nila kung saan nagtatago si Kibuloy. Hindi lang nila magawa kasi nga may mga human seal. Sa loob at labas ng compound,
dyan po sa Davao City ay nakaharang ang mga sibilyan. Obvious na kaya nag-iingay yung mga member ni Kibuloy kasi nandudun talaga sa compound yung si Kibuloy na pugante dahil nga ho may warrant of arrest. Kaya ho, sabi ko nga rito, tukoy na po ng PNP, yan ang title natin. Tukoy na po ng PNP kahapon pa ang lugar ni Kibuloy kung saan siya nandudun. Paggamit o ginamit human shield, ano po, yung sibilyan ginamit na pangharang, ginamit na ang pwersa para hindi po mapasok at hindi mapuntahan ng mga pulis yung posibleng kung saan nandoon nagtatago si Kibuloy at kanyang kasamahan. Kaya yung paggamit ng human shield, ito nga po ang naging problema ng PNP. Yan po yung nakikita ko, analysis at interpretation natin sa nangyayari. Kagabi, nag-rally na sila doon sa harap, pero tuloy po ang operation. Ang maganda rito, dahil nga po ang gobyerno, ang PNP, ay meron silang obligasyon under the law dahil merong court order para arestuhin ang puganting si Kibuloy. Hindi po sila aatras dyan, hindi sila aalis dyan, kahit tumagal pa ng ilang araw. Yan po yung paninindigan ni General Marbil at General Torre. Suportado ng higher authority, suportado ng PNP Director General, ang galaw ng Region 11, Davao Region at Mindanao, PNP sa Mindanao at PNP sa Davao City. Dito sa pagpapatupad ng warrant of arrest, kahit anong mangyari. Ang naging problema nga lang, kasi may mga members si Kibuloy, yun na nga yung human shield, nga po yung naging dahilan, ginamit na sa loob at labas ng compound ni Kibuloy yung kanyang mga member para hindi po makapagtuloy-tuloy ng operation ng PNP. So, obvious na alam ng mga member nandun si Kibuloy sa compound. Kasi kung wala si Kibuloy dun sa compound, hindi sila ganun magiging agresibo na binabastos ang pulis, sinisigawan ng pulis, minumura yung pulis, hinaharang ang pulis, hanggang yung kagabi yata, parang naalala natin monitor ko, nagbatuhan na nga eh. Lumilipad yung mga upuan, monoblock, yung mga upuan sa loob na daladala ng mga member ni Kibuloy, pinaghahagis, pinagbabaturon sa mga pulis. So, hindi lang ho talaga pagharang, kung hindi talagang panggugulo na yung ginagawa ng mga sibilyan at yung mga member. Ayan o, di ba? Commotion lang, pero magulo lang. Ayan o. Ang gulo-gulo doon sa loob. Mayroong portion pa nga dyan doon sa bandang huli na pinagbabato na nga po ng kung ano-anong nahahawakan. Kung ano-anong mga, anong tawag dito, monoblock, may mga pamalo, kung ano-ano mga binabato doon sa mga pulis. Kawawa naman yung mga pulis. Puyat, pagod, anong tawag dito, nagpapatupad lang ng batas. Sila po yung talagang haras na haras dito. Huwag kayong maniwala doon sa mga vlogger ng SMNI at vlogger ng Kingdom of Jesus Christ, mga vlogger ni Kibuloy. Tuwan-tuwa sila ngayon. Dahil patuloy ang kailang panawagan ng people power, kailang patuloy ang panawagan sa mga military. May pagkasidisyo na nga po yung ginagawa nila. Inciting to sedisyo na po yung ginagawa ng mga anchor at vlogger ng SMNI at mga vlogger ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nananawagan na sila ng pagpapabagsak kay Pangulong Marcos. Nananawagan na sila ng people power. Nananawagan na sila suportahan ng military at pulis. Mabuti na lang at mananatili naman na professional ang ating mga sundalo at pulis. Hindi sila susuporta. Kahit na merong ilang politiko, ito pang ilang mga politiko ito, dapat pinapanagot ito. Si Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Duterte, sumausaw na. At kinukundina nila yung paggawa, yung pagpapatupad ng batas. Ang nakakita ng Vice President, kinukundina yung pagpapatupad ng batas ng pulis sa pag-aresto sa pugante na si Kibuloy. Si Duterte, ganoon din. Nagpahayag na rin ng pagkundina. Nakita nila, kanilang sinisilip na yung mga member ni Kibuloy ang argabyado. Hindi lang na iniisip na yung mga pulis na pinagmumumura, binabastos, hinaharas, pinipigilan para ipatupad yung warrant of arrest at hanapin kung saan nagtatago si Kibuloy, hindi nila nakita yun ng mga mag-amang Duterte. Binabanatan pa nila ang pulis. Ayan po yung sitwasyon ngayon. Nagpapalakpakan, tuwan-tuwa po yung SMNI, mga anchor nila at mga vlogger nila dun sa nangyayari ngayon. Na ang piling nila yung magtatagumpay sila. Hindi po, kakaunti pa rin sila. Hindi po national issue. Hindi po national threat si Kibuloy. Tandaan niyo yan.
Hindi threat sa national security si Kibuloy dahil siya ay wanted, pugante sa kasong qualified human trafficking at saka po sexual abuse. Kailan naging national threat, kailan naging basihan ng mamamayan na magpabagsak ng gobyerno ang isyong panggagahasa, isyong pang-aabuso sa kabataan, isyong human trafficking. Hindi po yan issue para magpabagsak ng gobyerno. Yan ay personal na problema ni Kibuloy, okay, at ang kanyang kasamahan. Yan po ang totoo. Pag doon po kayo nakinig at naniwala sa mga vlogger ng SMNI, malilin lang kayo. Ginagamit na nila itong isyong ito para patalsikin si Pangulong Marcos. Anong significant, anong kabuluhan yan? Anong meron doon? Anong klaseng issue yan? Napapabagsakin mo ang Pangulo dahil inaaresto ang isang pugante sa kasong rape, kasong pang-aabuso sa kabataan, kasong sexual harassment. Nakakahiya kayo. Nakakahiya tayo. Kung magpapalit kayo ng gobyerno, gusto niyong palitan ng gobyerno dahil hinuhuli ang pugante only in the Philippines. Sa international law at sa international community, walang mamamayang nagpatalsik ng Pangulo dahil sa wanted, pugante ang kanilang daladalang isyo. Rape case ang daladalang isyo. Nakakahiya yan. Nakakahiyang kaso yan. Hindi ko sinabing guilty si Kibuloy. Pero itong kanyang ginagawang ito, perception, guilty na siya. Dahil tago siya ng tago. Wala siyang awa. Wala siyang konsensya sa kanyang mga member. Puyat, pagod. Itinataya yung buhay ng kanyang mga member para sa kanyang kapakanan. Anong klaseng anak ng Diyos yan? Na nagpapakilalang anak ng Diyos. Samantalang ang ating Panginoon, ang totoong Diyos, nagbuwis ng buhay para tayo isalba. Nagbuwis ng buhay para tubusin ang lahat nating kasalanan. Lahat mahal niya, kahit kaaway mahal niya. Yan ang totoong Diyos. Tapos yung nagpapakilalang anak ng Diyos, walang konsensya, walang awa doon sa kanyang mga member na ginagamit na human shield para hindi siya maaresto, samantalang tukoy ng PNP ang kanyang kinalalagyan. Tulungan natin ang ating pamahalaan, tulungan natin ang ating PNP. Ginagawa nila ang trabaho nila under the law. Ginagawa nila ang trabaho nila under court order sa warrant of arrest. Yang nagsama-samang mga member ni Kibuloy nandiyan sa Davao City, lahat yan naliligaw ng landas. At gamit na gamit yung kanilang SMNI at mga vlogger nila sa pagpapabagsak sa gobyerno. Yung kanilang mga panawagan at sinasabi, inciting to sedition na yan. Kung hindi lang mabait itong ating gobyerno, pwede nang arestuhin under anti-terror law ang kanilang mga sinasabi. Lalo na nung magpadala yata, si Basti Duterte yata nagpunta ron, tuwan-tuwas. Ayan na si Basti, dumating na. Ayan na, people power na isipin mo. Tapos tanawagan sila, military, police, sumama na kayo, pabagsakan natin ng gobyerno. Di ba, inciting to sedition yan? Di ba, pinalalaki nila, samantalang issue, pugante. Ang issue ay warrant of arrest, napakasimple. Hindi naman ibig sabihin yan, may warrant of arrest, guilty ka na eh. Ang warrant of arrest, parte ng proseso para sa hustisya. Parte ng proseso para magkaroon ng trial. Bigyan ng pagkakataon ng akusado at nag-aakusa kung ano ang kanilang ebidensya, testigo. Para malaman ng korte kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yun din. Napakababang level pa lang ng usapan, warrant of arrest. Tapos kayo ay nagrarally na at pababagsakin yung gobyerno. Kaya inuulit ko, ang mga Pilipino ay matatalino. Ang silent majority ng mga Pilipino nakakaintindi ng sitwasyon. Hindi threat sa national security ang rape case. Hindi threat sa national security ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi threat sa national security ng ating bansa si Kibuloy kasi siya ay pugante sa kasong rape or sexual abuse at human trafficking. Qualified human trafficking. Speaking of human trafficking, kahapon, 2 yung na-rescue ng PNP sa loob ng compound na biktima ng human trafficking. Ayan na yung pagpapatunay. Ayaw ko na ipakita sa inyo yung video kasi nagbibisaya sila kahapon, hindi ko rin maintindihan. Pero
doon sa press conference, sa gitna, si General Marbil, sa kanan, si General Torre, tapos yung dalawa sa kaliwa, yun hong pamilya. Yung mga pamilya, yun pong na-rescue, hindi na ipinakita. Siyempre, bakit mo ipapakita? Bawal ipakita yung biktima. Yung ipinagpakita, yung mga pamilya na humingi ng tulong sa PNP para mailabas yung nanay na matanda na may sakit, pasintabi na, at yung bata. So yung dalawang human trafficking victim ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy na rescue ng PNP. Dagdag na kaso yan. Dagdag na kaso yan. Nakita nyo? Hindi mawawala yung kaso. Padami ng padami. Ha? Okay? Ito inuulit ko, tukoy na po ng PNP kung saan nakadalo si Kibuloy. Ang problema, hindi nga po nila makuha kasi mayroong human seal. Naintindihan mo nyo? Kasi may nagsasabi, tukoy na pala, bakit hindi makuha? Kanina ko pa pinapaliwanag pa. Huwag naman ho kayong, dapat maging open din ang inyong kaisipan. Huwag na kayo magpakabobo doon sa ganong klaseng tanong. Pag sinabi ng pulis, alam na nila. Alam na nila. Huwag na natin tanongin bakit hindi mahuli. Paano nga makukuha? May human seal nga, may humaharang. Ayaw ko na ipakita yung video kasi masyadong hindi maganda nga kita ng mga bata eh. Yung parang aso't pusa, naghahabulan. Lumilipad yung mga monoblock at kung ano mga bagay dun sa compound, pinagbababato yung mga pulis. Di ba? Di ba? Yun eh. Subukan nilang tumahimik yung mga member. Hayaan nyo yung paggalaw ng pulis, mahuhuli yan. Kaya nga hindi umaalis ang pulis doon, dahil nandun eh. Actually, ang aking pong analysis at interpretation dito, kaya nanggugulo, kaya ginamit yung human seal, baka saan gustong tumakas. Alam din ang pulis yun. Habang nagkakagulo dun sa mga gate at dun sa parte, porsyon ng 30 hectares, baka something dun sa ibang lugar, ginagawa ng paraang maitakas. Yun ang pinangangalagaan ng mga pulis. Yun ang iniisip ng pulis. Na huwag silang malusutan. Okay? Yun pong mga pag-iingay ng mga sibilyan, posibleng ginagawa nila yon habang pinatatakas nila si Kibuloy. Ginagawa nila yon dahil alam nilang nandoon talaga. Ginagawa nila yon dahil alam na alam ng pulis na nandun po yung Kibuloy sa compound. Kahapon ilang ulit na sinabi ni General Torre at saka ni Marbil. Kasi doon sa press conference, sumugod na ho ang PNP Director General na si General Marbil sa Davao kahapon. Dahil ngayon, at tamang-tama pagdating doon, na-rescue ang dalawa. So yung moral support, hindi ang binubugbog ng mga sa social media, ng mga vlogger ni Kibuloy at ng SMNI si Torre. Kaya kawawa si Torre. Binababoy nila si General Torre kung ano ng mga pinagsasabing kabastusan, kawalan ng respeto sa uniforme at sa PNP. Institution po ang PNP. Akala nyo si Torre lang ang may idea. Hindi po, may idea yan. Yan ay may order mula sa higher authority, especially Director General ng PNP. At bilang pagpapatunay doon sa sinasabi ko, lumipad kahapon, nagpunta ng Davao Region, Davao City, si General Marbil. Baka ngayon, nandun pa nga. Kasi yun, talagang doon sila nakatutok. Seryoso sila. Hindi aalis ng compound. Dahil ang feeling nila nandoon. Meron silang, ayaw ko nang ibigay. Alam mo kasi pagdating sa operational matter, ayaw kong ibigay yan. Pasintabi na po kasi nire-respeto ko ang PNP. Ang operational matter, hindi dapat yan tinatalakay. Kasi para hindi po, anong tawag dito? Para hindi po, anong tawag dyan? Hindi po masira yung operation. Yun po yun ang purpose ng operational matter na tinatawag natin. Kaya hindi pwedeng, anong tawag dyan? Hindi pwedeng, basta-basta ganun lang na sabihin natin. Hayaan natin yung mga otoridad kung anong kanilang gagawin. Operational matter yan. Basta alam na nila. Okay? Naniniwala ako. Maniwala tayo doon sa sinasabi ng PNP na wala. Hindi naman sila magpapakahirap ng ganyan kung wala talaga eh. Alam nilang nandoon eh. Pilina, salamat po. Thank you, salamat. Thank you. So, ang tuwang-tuwa ngayon, yung mga buzzer, vlogger, troll ng Kibuloy at Duterte, yung mga DDS. Na yung halatang-halata mo yung, saka naman nakakita mga vlogger, napaka one-sided, doon mismo sila sa compound, pinagtatanggol nila yung pugante at dinidenounce yung mga pulis. Anong klase? Yun talagang, ayaw ko na ipakilala, bahala na kayo, alam naman nyo kung sino gumagawa ng gano'n. Yun ang makasariling galawan. Basta ako, naniniwala ako at ang ating channel, ito pong Mike Abby Opinions,
sa rule of law. Ang PNP, ginagawa na nila ang batas. Di ba? Si Kibuloy, binibigay din natin ang side niya. Ilang beses silang nag-press conference. Pinaririnig ko sa inyo mga press conference nila. Ng announcement na people power, announcement na pagdi-denounce. Ayun ang kailang ginagawa eh. Hindi naman nilang inihayag na sumuko. Ayaw nila talagang isuko. Takot sila sa batas. Hindi ko alam kung bakit. Baka guilty. Unang-una, hindi ko isa pa nakakapagtaka yan. Takot na takot sila sa Amerika. Baka sila takot na takot sa Amerika. Hindi naman pwede makialam ang Amerika habang may kaso si Kibuloy. Alam ba niyo ito, isa pa nabanggit natin? Alam niyo yung kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas, nakatulong pa sa kanya yun. Kasi ganito yan. Habang siya may kaso rito, pwedeng gamitin ng Philippine Authority kahit na merong treaty, yung hindi siya may extradite, hindi siya basta makukuha ng Amerika. Kasi yung sasabihin ng Philippine government, sandali, may kaso siya dito. Tapusin muna natin ang kaso niya rito bago natin pag-usapan yung extradition. Yun po yung protection kay Kibuloy. Hindi lang naintindihan ng iba. Akala nila, may kaso rito, may kaso sa Amerika. Pag nahuli si Kibuloy o sumuko si Kibuloy, diretso sa Amerika. Hindi po ganon. Hindi ganon katanghang Pilipinas. Doon sa extradition treaty, mayroong proteksyon pa rin ng Pilipino. Treaty yan, para hungaho sa iba-ibang kaso sa abroad. Kung ang Pilipino may kaso rito, tapos nagkatago sa Amerika, huhulihin, ituturn over sa atin, pero may proseso. Ganon din po. Ang Pilipino nagtatago sa ating bayan, bago makuha ng Amerika, mahaba ang proseso. At pwedeng ilaban ng Philippine government ay huwag ibigay kasi nga mayroong kaso rito. Dapat tapusin muna. Yung mga nakapending na kaso dito sa Pilipinas laban kay Kibuloy, yun ang proteksyon sa kanya. Hindi naintindihan niya ng mga saradong isip ng mga member niya. Akala nila at kinasuhan dito, kinasuhan sa Amerika, ay kalabuso na si Kibuloy. Hindi. Feeling lang nila kalabuso, baka guilty. Feeling nila guilty, kaya ako kalabuso. Pero hindi ganun kadali. May proseso. Tandaan yung sinasabi ko, hindi magagawa ng Amerika basta-basta na lang kunin si Kibuloy pag nahuli. Kasi nga, may batas dito at may kaso rito, tatapusin muna yon. Kung ilang taon yun, hindi natin alam. Ganon.